Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito tayo ngayon sa gilid ng bahay namin. So i-check natin yung mga succulents ko dito. So dito nga pala banda ay bihira ko lang tong makita guys. Ayan. At naglagay na rin ako ng UV cut. Kasi nga napaka bihira ko lang din magpunta dito banda. Kahit nasa ano lang siya, bakuran lang siya. Kasi madalas ako nandun lang sa harapan banda. At etong UV cut ko ay napakanipis lang. Ayan. Tapos hindi ko na to tinatanggal. Hinahayaan ko lang. Matag-ulan, tag-init, at makulimlim. Hindi ko na tinatanggal kasi manipis lang din naman. Kapag tinanggal ko kasi minsan, nakakalimutan kong ibalik. So hindi ko na tinatanggal. Hinahayaan ko na lang. Ayan. So tingnan natin. Buksan natin. Ayan. Tapos dito sa kabila. Ayan. So, dito nga pala banda, dati, mayroon ditong nakalagay na malaking planter. Ang nakatanim ay mga blue jelly beans. So, tinanggal ko na, pati yung patungan, tinanggal ko na. At ang pinalit ko ito. Matagal ko na itong ginawa. Ang tinanim ko dito dati ay, mga haworthia. Pero dahil hindi ko na nga inalagaan yung haworthia, pinabayaan ko lang. Ayun, nag-dry at saka nag-goodbye. Dahil nga sa sobrang dry na at hindi ko talaga dinidiligan. So, ayun. Hindi rin sila nabasa ng ulan kasi nga nasa gilid sila. So, sila? Nasa, ilalim ng patungan ko. So, hindi sila nabasa kapag umuulan. Ayun, nag-goodbye. So, ang pinalit ko ay eto na lang. Ayan, si Ghosty, tsaka itong Sedum. So, mayroon sana akong idagdag pa dito. Kaya lang, ayun nga, nakalimutan kong itanim. Dagdagan ng mga succulents. So, ayan, ito na lang yung na itanim ko. At dahil nga napakainit dito, ayaw ko na rin magtanim dito banda kapag mainit na. Kasi mainit dito banda guys. Lalo na ito ang singaw ng semento dito sa gilid, napakainit. At ngayong araw, makulimlim siya pero maalinsangan. So, ayun, napakainit. At ito naman, kinuha ko lang din to dito banda. Kasi dito, dati nakalagay dito is yung robra. Kaya lang kinain nga ng langgam yung robra. Pinalitan ko ng ibang succulents at nagkumuha ako nito. Naglagay ako dito. Ayan. Kasi maganda to siya guys, lalo na kapag makapal at saka maghahang na yung mga niya. Maganda siya tingnan. Kaya ito yung nilagay ko. Tapos ito mga Francisco Balde or sino ba to? Si Darly Sunshine. Ayan. So, nandito na talaga siya dati. Ang ginawa ko lang ay mga kinatings ko. Tapos, yung mga lumang stem, tinapong ko na. At ayan, tinusok ko isa-isa. So, mahaba na rin yung niya, ang bilis humaba ng stem. Ayan. So, ang bilis lang din niyang kumapal. Ayan. At napaka-frost hardy niya. Basta wag lang siyang direct sa frost. Nasa gilid lang siya ng bahay. Okay na okay siya. Kahit hindi mo siya takpan ng frost cloth, hayaan mo lang siya dyan. Okay na siya dyan. At naglagay din ako dito ng mga cuttings ng eto. Mga blue jelly beans. Yan, dry na dry. Napakanipis ng dahon nila. Yan, kasi nga bihira ko lang din diligan dito banda. Kapag kapag naisip, ayun, dinidiligan ko. Pero dahil nga napakainit ngayon, so siguro mamayang hapon, pwede ko silang diligan. So ngayon, wag muna. Dahil alas 10 pa ng umaga. Baka mamaya biglang uminit, ayun, masira sila. Tapos, ayan, mayroon ulit ako ditong nilagay na robra. Dati ang robra ko dito napakalaki at may mga babies na. Kaya lang, yun nga, lapitin ng mga langgam. Kasi dito banda guys, daanan to ng langgam dito banda. Dito sa gilid. Dito dumadaan yung langgam. So ayun. Dito sila ba yun? Dahil nga dry yung lupa, dito sila madalas tumatambay. Kumakain sila ng mga stem ng aking mga succulents. Kaya mahirap din mag-alaga ng succulents lalo na kapag maraming langgam. Kasi kinukutkot nila yung stem at nasisira. At nagtusok din ako dito ng mga Marcos. Yan. So, itong mga Marcos na to, galing to siya sa maliit na pat na pahaba.
Dahil nga nasira last year ng summer, ayun, dito ko na lang tinusok yung mga natira. Yan. Tapos, naglagay din ako dito ng eto, si Purple Delight. Tapos, meron ulit akong mga Crazy in Ryan, maliit pa. At, naglagay din ako dito ng Takasago no Okina na frill. Ayan. So, eto, sinubukan ko lang maglagay dito ng ganitong succulents. Medyo maselan kasi ito siya during winter. Kailangan mo siyang takpan ng frost cloth tsaka plastic para hindi siya magkaroon ng frostbite. Pero dahil nga doon sa planter pipe ko ay nakasurvive naman siya buong taon tsaka buong winter. So, eto, sumubok ako dito banda sa gilid ng bahay. So, eto is first time ko itong maglagay dito ng ganitong succulents. At, eto naman, ayan, medyo nasira siya. Eto, oh, sunburn to siya guys, tingnan ninyo. Ayan, oh, na-sunburn siya. Kasi late na akong naglagay nitong UV cut. Ayan, nagkaroon ng sunburn. So, ito si Vera Higgins. Yan, mga Vera Higgins yan guys. Ayan, ang kapal na niya guys. Si Pachyphytum compactum. Yan. So, mabilis lang din to siyang mag-baby-baby. Kapag yung dahon, ayan oh. Diba? Ang bilis lang mag-baby. Meron din dito. Ayan oh. Meron na siyang ugat. Ayan. So, hindi siya mahirap alagaan. Ang bilis niyang lumaki kapag direct sa ground siya nakalagay. Mabilis siyang lumaki. So, ayan. Ang kapal na niya. Pati yung stem niya, oh, may mga baby na nabago. At, meron siyang farina, guys. Yan, tingnan natin. Hawakan natin. Ayan. Ayan, oh. Natanggal yung farina. Tapos, meron tayo dito. Ayan, nagiging dilaw na sa sobrang init. Si Harry Watson. Yan, nagiging dilaw na. Sa sobrang init dito banda guys. Mainit kasi dito, lalo na kapag summer na. Pero kapag winter, ayun, maganda dito banda kasi nga yung singaw ng concrete ay sa kanila. Nakaka-protect din sa kanila. Dagdag pang painit kapag winter. Pero pag summer, ayun, sa kanila, pahirap sa kanila sa sobrang init. Tapos dito, may dito, medyo nasira yung dahon, nagmashi. Yan, tinanggal ko na yung mga nagmashi na dahon. Kaya lang ang pumalit naman, nagkaroon ng sunburn. Ayan, na sunburn, naluto guys. Oh. Yan. So, ayan, si Peach Boy. Tapos, ang aking Moonglow dito. Yan, si Moonglow. Medyo makapal na siya ulit ngayon. Ang aking Moonglow. At, ito naman, plano ko tong tanggalin dito. Ilipat siya sa malaking pot. Yung napakalaking pot. Ayan. Ito buo. Kasi ang nito, napakatigas nung, yung ugat. Napakatigas ng ugat niya guys. Makapal yung ugat niya, mataba. So, gusto ko siyang ilipat sa ibang lugar. Baka sa sa autumn season ko na siyang tanggalin dito. Tapos, palitan ko ng ibang succulents. Ayan. At maglagay ako ng konting mga sedum. Ayan. Para gumanda ulit dito. Ayan. So, gawin ko siyang parang arrangement style naman. Kung yung mga ginagawa ko ay nag-a-arrangement ako sa pot, naman, yung gusto kong gawin dito, dito naman ako gustong mag-arrangement. Kaya nagpapadami ako ng succulents kasi nga yun ang plano kong gawin dito sa gilid. Gumawa ng arrangement, talaga, direct sa ground. Tapos, ito mga, Merinay. Yan, ang kapal na ni Merinay. Tapos, meron ako ditong Marcos. Ito dati kinatings ko to. Ayan, mga anak-anak lang to siya. Tapos nagcuttings din ako dito pa konti-konti. Ayan. So nagkakaroon ulit siya ng mga baby. Mga bagong suloy sa stem. Kaya ayan. Tapos meron ako dito Mira. Ayan, Mira ulit. So, di ba? Napakarami kong Mira guys. At meron na rin siyang baby. Ang bilis lang niya mag-baby, oh.
Ayan, may baby dyan. Meron din dito sa kabila, dalawa. Ayan, natabunan. Ayan. Diba? Ang bilis lang mag-baby nitong si Mira. Meron din dito sa gilid. Ayan, nakatago sa ilalim. So, ayan. Kapag gusto ninyong mabilis mag-baby na succulents, bumili kayo ng Mira or Robra. Ayan. May ano na siya, may bali 4 na siya na baby ngayon. So, isang puno lang yun guys nung tinanim ko at maliit pa. Ngayon, ganyan na. Tapos, yung mga little beauty ko, ayun, nagpipink pa rin yung dahon niya sa dulo. Mga little beauty. Medyo kumapal na siya ngayon. Mula nung tinanggal ko yung ibang mga ano dito. Mga blue jelly beans, ayan. Kumapal na kasi yung blue jelly beans dito. Tapos, ayun, tinanggal ko yung iba kasi nga, natabunan na yung ano ko dito, little beauty ko. So, ayan, kumapal na si little beauty ngayon. Tapos, ito, ayan. So, ito, mahalata mo talaga na dry siya kahit medyo mataba yung dahon. Kasi nga, lumiliit yung kanyang dahon. Palit ng palit yung dahon niya. So, maganda kung diligan siya para tumaba yung dahon niya. So, ganyan yung hitsura guys, oh. Diba? So, ayan. Tapos, dito ako nag-cuttings ng, Adolphi. Dati, napakakapal ng Adolphi ko dito banda. Diyan banda nakatanim yung Adolphi ko dati. Nung nag-umpisa ko magtanim dito. Kaya lang, ayun nga, kapag naglinis ng bintana, laging nasasagi si Adolphi, kaya tinransfer ko siya dito. At nagkaroon ng konting frostbite nung winter. Kaya ayan, eto na lang yung natira. Tapos nag-cuttings pa ako. Ayun, kumonti ng kumonti. At nagkaroon naman siya ng mga bagong suloy. Ayan. Mga bagong suloy niya. Ayan, oh. At maganda yung ano niya ngayon. Pumupula siya kapag sobrang init dito. Yan. Kung pumupula siya. So, sana yung mga bagong baby na palabas, eto tulad nito, may bago siya ditong suloy na napakaliit pa lang. Parang mga tuldok yung iba. Dito rin. Yan. Sana matuluyan. Kasi talagang ano na ngayon guys, painit ng painit. Pero next week parang sunod-sunod yung ulan namin next week. So, sana okay lang yung mga succulents ko dito. Ayan. So, yun lang guys, yung ano natin. Latest update natin dito sa succulents ko sa gilid ng bahay. Ayan. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!